Ang Indian Ocean ay isa sa pinaka-strategic na dagat sa buong mundo. Sa katunayan, sinabi ni Alfred Mahan, isa sa pinakamaimpluwensyang strategic thinker ng United States, na ang sino mang makakakontrol sa Indian Ocean ay maghahari sa Asya. Ito ay dahil ang Indian Ocean ay nag-uugnay ng 5 kontinente. Ito ang Africa, Antarctica, Asia, Oceania at Europe. Ang malaking bahagi ng pinakasikat na mga linya ng komunikasyon sa dagat sa mundo, SLOCs, sa madaling salita, ay dumadaan sa Indian Ocean. Ang mga SLOCs na ito ay hindi lamang nagpapadali sa paggalaw ng mga pandigmaang barko mula sa isang teatro patungo sa isa pa, ngunit nagbibigay daan din sa pag-navigate ng mga komersyal na barko na nagdadala ng mga gamit na ginagamit natin araw-araw at ang mga pinagkukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa kanila. Sa katunayan, malamang na ang video na ito ay ipinapalabas sa pamamagitan ng isang underwater internet cable na nakalatag sa ilalim ng isa sa mga SLOTs na ito. Ang India ay may estratehikong posisyon sa rehiyon ng Indian Ocean o IOR. Dahil ito ay nakaposisyon sa pagitan ng mga pangunahing bottleneck nito. Sa kanluran, ang mga Straits of Hormuz at Bab el-Mandeb ay mahalaga para sa kalakalan ng mga produkto ng langis at kalakal. Sa timog, sa pagitan ng mga arkipelago ng Lakshadweep at Maldives, ay matatagpuan ang tinatawag na 8-degree channel na naglilingkod bilang isang bottleneck para sa mga SLOCs na nag-uugnay ng Europe, Africa, Middle East at Asia. Sa wakas, sa silangan, sa pamamagitan ng arkipelago ng Andaman at Nicobar, ang India ay nagkokontrol sa Western Gateway, papasok sa Malacca Strait, ang pangunahing punto ng koneksyon sa pagitan ng Indian at Pacific Oceans. Ito ay particular na mahalaga sa posibleng kumprontasyon sa pagitan ng US at China. Sa kaganapan ng unlikely invasion of Taiwan, ang Malacca Strait ay magiging isa sa mga unang regions na makakakita ng pagtaas ng tensyon. Sa maraming paraan, ang foreign policy ng India ay naipapakita sa pamamagitan ng mga isla ng Andaman at Nicobar na nakarelay sa ugat ng kanyang dilema sa Malacca. Dapat bang sumali ang India sa tunggalian sa pagitan ng China at Estados Unidos? At kung oo, sa anong panig dapat ito tumayo? Tulad ng makikita natin sa video, ang strategic location ng India sa IOR kasama ang kanyang kontrol sa Malacca Strait ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na hubugin ng geopolitical landscape ng kanilang rehiyon. Kung sa ibabaw, lumalabas na sinusubukan ng New Delhi na panatilihin ang neutral na posisyon sa pagitan ng dalawang contenders sumasali sa Quad laban sa China, habang sumusuporta sa mga claim ng Mauritius ng Diego Garcia laban sa US. Sa katotohanan, gayunpaman, ang India ay medyo pragmatic sa pagpapasya kung anong panig ang pipiliin. Ngunit upang maunawaan ang papel ng India, kailangan muna nating maunawaan ang kahalagahan ng mga islang ito para sa parehong China at US, lalo na sa harap ng isang posibleng komprontasyon. May 3 pangunahing kadahilanan kung bakit ang mga islang ito ay napakahalaga para sa parehong bansa: kalakalan, supply ng produkto ng langis, at force projection. Mula Japan hanggang China, ang karamihan sa ekonomiya ng Asya ay umaasa sa kalakalan sa dagat. Tinataya ng World Bank na para sa China at Japan, ang kalakalan ay bumubuo ng 37% ng kanilang GDP, at para sa Korea, umabot ito ng hanggang 80%. Ang karamihan sa trapikong ito ay nakasalalay sa pag-navigate sa Malacca Strait. 50% ng global at 40% ng kalakalan sa dagat ng China ay dumadaan sa Malacca Strait taon-taon. Mas malaki ang pag-asa nito para sa mga import ng langis at gas na mahalaga sa produksyon ng enerhiya at sektor ng transportasyon. Tungkol sa 60% ng kabuuang konsumo ng krudo ng Beijing ay dumadaan sa Malacca o Sunda Straits. Sa parehong paraan, ang South Korea at Japan ay nag-aangkat ng malapit sa 80 at 90% ayon sa pagkakabanggit ng krudo mula sa west ng Malacca Strait. Umaasa rin ang US sa Malacca Strait. Kung umaasa ang Beijing sa choke point na ito
para sa sarili nitong ekonomiya at supply ng enerhiya, kailangan ng Washington ang transit ng Malacca Strait para mag-supply sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa nakaraang dekada, naging pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo ang United States salamat sa ekonomisasyon ng mga deposito ng shale. Ito ay nangangahulugan na ang mga kaalyado ng US sa rehiyon ngayon ay umaasa sa langis ng US. Ang South Korea at Taiwan ay nag-aangkat ng humigit kumulang 12 at 16% ng krudo mula sa US, habang ang Japan ay nag-aangkat ng 16.3% ng gas. Ang karamihan sa produksyon ng langis ng US ay nangyayari sa Gulf of Mexico. Ibig sabihin, ang mga tanker ay kumukuha ng Indo-Atlantic route, umaasa sa daanan sa Malacca Strait. Ang proteksyon ng kalakalan at mga linya ng supply ng langis ay napakahalaga para sa parehong China at Estados Unidos. Dahil dito, parehong pinahahalagahan ng mga bansa ang kakayahang magpakita ng puwersa sa rehiyon ng Indian Ocean, ang EOR. Sa kaso ng isang tunggalian, ang interes ng China ay protektahan ang mga linya ng supply nito, habang tinatanggihan ang mga iyon ng mga kaalyado ng US tulad ng Taiwan at Japan, at baligtad para sa Amerika. Para dito, ang pagpapanatili ng isang matatag na presensya malapit sa strategic choke points na siyang pinakamahusay na mga punto ng pagtanggi sa access ay isang matalinong estratehiya para sa parehong bansa. Sa isang banda, ang Washington ay may pinakamalawak na network ng mga base sa ibang bansa sa mundo. Sa rehiyon ng Indian Ocean lamang, may mga base ito na malapit sa halos lahat ng critical na bottlenecks. Ang home port ng 5th Fleet sa Bahrain, malapit sa Hormuz Strait. Camp Lemonnier sa Djibouti na mas mababa sa 100 milya mula sa Bab el-Mandeb Strait. Diego Garcia sa isang dulo ng 8-degree channel. Lakshadweep Maldives Chagos Island Chain. At Johnny, nakabase sa Singapore, direktang harap sa pinakamakitid na punto sa Malacca Strait. Ang mga kaalyado ng US ay may control din sa iba pang mga choke points, tulad ng Keelings Islands ng Australia, na nagpapalakas ng maritime awareness sa southwestern part ng Indonesian Straits. Tulad ng US, ang China ay nagbubuo rin ng network ng mga overseas bases sa Indo-Pacific na tinatawag na strategic strong points. Noong 2017, ang PLA ay nagtayo ng kanilang unang logistical base sa Djibouti na naging fully operational noong late March 2022 at nag-host ng unang port call ng isang planong supply vessel. Ang iba pang overseas bases ay pinag-uusapan na may focus sa Sub-Saharan Africa, the Middle East, the Indian Ocean region at Southeast Asia. Ang pinaka-likely na kandidato ay ang Ream Naval Base sa Cambodia na matatagpuan 640 miles mula sa Malacca Strait, nakalahati ng distansya mula sa Hainan Island kung saan nakabase ang karamihan ng planong Southern Fleet. Mula sa perspective ng China, mahalaga na mapanatili ang kanilang mga supplies na dumadaan sa Malacca Strait, habang potensyal na nagdudulot ng disruption sa mga bound para sa Taiwan at Japan. Mula sa standpoint ng Washington, ang Malacca Strait ay isang strategic point sa event ng isang komprontasyon sa China. Sa kaso ng isang invasion sa Taiwan, madali nilang madisrupt ang 60% ng Chinese crude oil consumption. Kaya bakit mahalaga ang India sa lahat ng ito? Geographically speaking, ang Andaman at Nicobar Archipelagos ng India ay bumubuo ng isang barrier sa pagitan ng Andaman Sea at Indian Ocean, effectively holding the keys sa western entrance ng Malacca Straits. Ang mga ito ay binubuo ng 572 islands na may 5% lamang na tinitirhan at nag-e-extend ng 850 kilometers mula north hanggang south, bumubuo ng isang maritime border sa Myanmar, Thailand at Indonesia. Sila ay parang takip sa Malacca Port. Sa katunayan, may 3 international water at airspace corridors lamang na lumalabas sa Andaman Sea. Ang pinakamalaki ay ang tinatawag na 6-degree channel sa south na may haba na hindi lalampas sa 100 miles sa pagitan ng Indira Point, ang southernmost land ng India, at Rondo Island
sa north ng Troubled at province sa northern part ng Indonesian island ng Sumatra. Ito ang main corridor kung saan dumadaan ang karamihan ng slugs na nagkokonekta sa Asia patungong Africa, Europe at the Middle East. Ang dalawang iba pang passages sa north ay bumubuo ng tinatawag na Priparos Channel na isang mababaw na access point papasok sa Andaman Sea na may average depth na humigit kumulang 250 meters. Ang unang koridor ay may haba na 30 miles at matatagpuan sa pagitan ng Coco at Preparus Islands ng Myanmar, habang ang pangalawa ay sa pagitan ng Preparus at Southern Mainland Myanmar. Ang sukat nito ay humigit kumulang 80 miles. Ang strategic location na ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit ang proposed Kra Canal project sa Thailand ay magiging partial solution lamang sa Chinese Malacca Dilemma, dahil ang Nicobar at Andaman Islands ay maaaring mag-create pa rin ng potential blockade. Ang dalawang archipelagos ay sa maraming paraan ang simbolo ng maritime strategy ng New Delhi na nagpipivot sa pagitan ng Pacific at Indian Oceans, sa pagitan ng China at United States. Ang unang at tanging utos ng Tri-Service ng India ay ang Andaman at Nicobar Command na may punong tanggapan sa Port Blair mula 2001, na tila rin ay nasa ilalim ng paniniktik ng mga spy balloon ng China noong Enero 2022. Kung magkakaroon ng alitan sa pagitan ng China at US, saang panig kaya kakampi ang India? Ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig na sa Estados Unidos. Ang interes ng India ay una at higit sa lahat ay mapanatili ang kanyang teritorial na pagkakaisa at panatilihin ang kanyang pangunahing impluensya sa Timog Asya, na malinaw na sumasalungat dito sa China. Ang India at China ay may mahabang kasaysayan ng mga alitan sa hangganan, pinakatanyag na noong 1962 kung saan nawala ng India ang rehiyon ng Aksay sa China. Karagdagan pa ang mga pagtatangka ng China na hamunin ang status quo sa likod bahay ng India, tulad ng Gulf of Bengal. Ang Maldives at Pakistan ay itinuturing na direktang banta sa India. Ang China rin ay nagpasok sa India sa pamamagitan ng kilalang String of Pearls at sa pamamagitan ng pagbuo ng mga militar na ugnayan sa tatlong kapitbahay ng India, Pakistan, Bangladesh at Myanmar. Ayon sa datos ng SIPRI, ang tatlong bansang ito ang pangunahing tumatanggap ng mga militar na export ng China, kabilang ang mga missile at submarines. Sa kabilang banda, hindi nakakaramdam ang India ng parehong antas ng banta mula sa US. Walang mga alitan sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa, at sila ay geographically malayo sa isa't isa, na ang kanilang mga pangunahing interes ay hindi nag-aaway. Sa katunayan, ang US at India ay umaasa sa isa't isa sa maraming paraan. Ginagamit ng US ang politikal na impluensya ng India, ang sariling agenda nito sa Timog Asya, habang ginagamit ng India ang Navy ng US at ang kanyang malalapit na kaalyado tulad ng Japan at Australia upang matiyak ang maritime security sa rehiyon ng Indian Ocean. Kaya kung mangyari ang isang invasion ng Taiwan o kung ang konfrontasyon ng US at China ay magpalala sa isang alitan, ano kaya ang magiging papel ng mga islang ito? Sila ay nagtatrabaho bilang isang outpost upang mapabuti ang maritime awareness para sa India at sa kanyang Quad allies, tulad ng ipinapakita ng taunang US Indo-Japanese Malabar Exercise. Malamang na mananatiling neutral ang mga miyembro ng ASEAN sa kaso ng isang US-China conflict. Kaya, ang mga militar na barko at eroplano na naglalakbay mula sa Pacific patungong Indian Ocean ay mapipilitang dumaan sa tatlong international corridors sa Andaman Sea. Pangalawa, sila ay naglilingkod bilang isang forward operating base para sa kakayahang magpataw ng India. Ang Central Andaman Sea ay lumilikha ng isang packet na halos 4,000 meters o 12,000 feet ang lalim, kung saan maaaring mag-deploy ang India ng kanilang mga submarine sa isang advantageous na paraan. Sa isang banda, maaaring panatilihin ng New Delhi ang kanilang mga nuclear-powered submarines na may armadong ballistic missiles na lumilikha ng realistic na kakayahang magpataw malapit sa Pacific Ocean. Sa kabilang banda,
ang Andaman Sea ay ang perpektong lugar. Mag-deploy ng area denial capabilities, bahagi ng mga diesel attack submarines ng India ay maaaring mag-operate direkta mula sa Andaman sa halip na sa Visakhapatnam Naval Base sa Gulf of Bengal. Nang walang pangangailangan na maglakbay ng mas mahabang distansya, ang mga submarines na ito ay magiging mas umaasa sa mas kaunting refueling na nagpapahaba ng kanilang operational time. Dahil ang hilagang bahagi ng Andaman Sea ay mas mababaw din, mas mababa sa 600 feet, ginagawa nitong mas risky para sa mga kaaway na submarines na dumaan dito at pinapadaan sila sa India at lumilikha ng isang formidable tiger din. Pangatlo, ang Andaman at Nicobar Islands ay ang springboard para sa pagpapalawak ng strategic space ng India patungo sa Western Pacific Ocean at Southeast Asia. Ang mga archipelagos na ito ay nagkokonekta sa India direkta sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bagamat ang China ay malayo ang pangunahing trade partner ng association na nag-a-account sa 22% ng trade, ang India ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang presensya sa rehiyon. Sa nakaraang taon, ito ay nakaranas ng 40% na paglago ng trade at ngayon ay nag-a-account sa 3% ng total trade. Particular, ang mga pangunahing ASEAN trade partners ng India ay Singapore, Indonesia at Malaysia na nag-a-account sa halos 70% ng kanyang trade sa association. Ito rin ang mga bansa na direkta sa Malacca Strait at ang Indonesia at Malaysia ay humaharap din sa Andaman Sea. Sa pamamagitan ng pagtatag ng malalapit na ugnayan sa tatlong bansang ito, maaring lumikha ang India ng isang network ng mga bansa na may direktang interes sa Malacca Strait na nagtutulak ng kanyang political influence patungo sa Southeast Asia at Pacific habang counterbalancing sa Chinese influence. Sa kabila ng strategic importance ng mga isla ng India, kaunti lang ang magagawa nila nang walang kinakailangang maritime capabilities. Ang Navy ng India ay nakaharap sa mga budgetary issues sa mahabang panahon at ang mga border disputes sa China at Pakistan ay naging malaking drain sa financial resources ng bansa. Noong 2021, ang Indian Army ay kumonsumo ng halos 55% ng defense budget na sinundan ng Air Force sa 22% at ang Navy sa 15%. Ang United States ay naglalaan ng 23% ng kanyang defense budget sa Army, 28% sa Air Force at 30% sa Navy na may natitirang 18% na kumakalat sa iba pang serbisyo. Mula noong late 1990s, ang India ay gumagawa ng concerted effort upang i-transform ang kanyang Navy mula sa isang brown at blue water force na pinapatakbo ng pananaw ng mga dating prime ministers na sina Atal Bihari Vajpayee at Manmohan Singh, pati na rin ng dating admiral na si Arun Prakash. Gayunpaman, kailangan ng India na muling suriin ang kanyang maritime strategy upang lubos na ma-realize ang kanyang potensyal sa rehiyon. Ito ay nangangahulugan ng pag-invest sa fleet at sa kinakailangang logistical infrastructure upang suportahan ito. Pero higit sa lahat, ang mga salita ni Mahan ay paalala kung gaano ka-influential ang New Delhi sa rehiyon. Marami ang hindi nakakaalam sa nabuong alitan ng Russia at bansang Japan simula pa noong World War II hanggang ngayon. Bakit hindi natuldukan ang alitang ito? At paano ito nag-umpisa? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-subscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Sa kasalukuyan, ang Russia ay maraming mga territorial dispute na ginagawa laban sa mga kapitbahay ng mga bansa. At isa sa sikat na gera na ginagawa ng Russia ngayon ay ang laban sa bansang Ukraine. Inangkin ng Russia ang Crimean Peninsula mula sa Ukraine noong 2014. Kine-question ng Pangulo ng Russia ang right to independence ng bansang Ukraine at ang Russian Armed Forces ay patuloy na sinusugod at inaatake ngayon ang bansang Ukraine. Habang ang gera na ito ang pinakamalaking pag-atake na ginawa ng Russian government, ay wala ito sa kalingkingan na nangyari sa pagitan ng Russia at ng bansang Japan. Ang pinagtatalunan at pinag-aagawan nila ay ang 4 na isla na nasa hilagang parte ng Japan.
2 linggo noong umpisang atakihin ng Russia ang Ukraine, nagpahayag ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida ng 4 na isla ay bahagi ng teritoryo ng Japan at ito ay kasama sa kanila nasasakupan. Sa sumunod na araw ay nag-declare din ang Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi na ang mga islang ito ay integral part ng Japan. Dito umalma ang bansang Russia, kaya dali-dali sila nag-deploy ng mga military forces sa mga islang ito habang busy sila sa pakipagdigma sa Ukraine. Akala ng iba na bigla na lang inangkin ito ng bansang Japan dahil busy at distracted ang Russia sa pakipagdigma laban sa bansang Ukraine. Ang hindi nila alam, kiniklaim ito ng Japanese government ng ilang dekada na at ito ay simula pa noong World War II. Pero halos 8 years na kinukonsidera ng Japan, Amerika at Russia na ito ay Russian-occupied territory. Pero ang mas nakakabigla dito, kahit kinukonsidera nila na Russian-occupied territory ito, ay hindi sila nagkaroon ng formal na kasunduan ng peace treaty na palatandaan na pagtatapos ng World War II sa pagitan ng Russia at bansang Japan. Kaya sa usapang legal ay hindi pa rin tapos ang usapang World War II sa pagitan ng Russia at Japan tungkol sa 4 na maliliit na isla na ito. At noong kamakailan lamang ay nagpataw ng economic sanction ng Japan sa Russia dahil sa pag-atake nito sa Ukraine. Kaya bilang tugon ng bansang Russia ay winidraw na nila ang mga peace treaty talks na namamagitan sa dalawang bansa. Ang tanong natin, ano ba talaga ang maliliit na isla na ito? At kung bakit pinag-aagawan nito ng dalawang bansa? At sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng mga islang ito? Para masagot natin ang mga katanungan ito ay bumalik tayo sa nakaraan. At ito ay sa pag-uumpisa ng 19th century. Noong mga panahon na yon, kagagaling pala ng Japan sa complete isolation ng kanilang bansa sa loob ng 2 siglo. Ang kanilang mga sundalo ay nagumpisa ng kumilos sa ilagang parte ng Hokkaido at ng Kuril Islands. Samantalang ang Russian Empire naman noong mga panahon na yon, ang kanilang mga sundalo at ibang mamamayan ay kumikilos papunta sa Northern Pacific, partikular na sa Sakhalin Island at Kuril Islands. Kaya dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng formal diplomatic relation ng Russia at ang Japan. Para hindi magkaroon ng conflict ang dalawang bansa, nagkaroon sila ng kasunduan at tinawag nila itong Treaty of Shimoda noong 1855. Ang nakapaloob sa kasunduan ay hati nila sa North at South ang Kuril Islands. Ang Russia ang magkokontrol sa North at ang Japan naman ang magkokontrol sa South na binubuo ng 4 na mga isla. Ito ay ang Etorofu, Kunashiri, Shikotan at Habumay Islands. Ito ang 4 na isla na pinag-aagawa ng Russia at Japan ngayon. Nakalagay sa treaty na ang Sakhalin at Karafuto Islands ay hindi dapat paghatian. Datapwat ito ay mananatili sa ilalim ng Russo-Japanese Condominium. Lumipas ang 20 taon at ito ay 1875. Nagkaroon ng bagong agreement ang Russia at ang Japan. Tinawag nila itong Treaty of St. Petersburg. Ang napagkasunduan nila ay ang Russia ang magkakaroon ng buong kontrol sa Sakhalin Islands. At ang kapalit naman nun ay ang Japan naman ang magkokontrol sa mga isla sa Kuril Islands hanggang sa kanang bahagi ng Kamchatka Peninsula. Ang mga kasunduang ito ay ginawa para magkaroon ng kapayapaan at diplomacy ang dalawang bansa. Pero magbabago ito nung pumasok na ang 19th century. Ang territorial ambition ng Russia at Japan ay nag-umpisa na magkaroon ng conflict sa bawat isa. Ang mga Russians ay walang mga sarili mga ports na hindi nagyayelo tuwing winter. Kaya hindi makagalaw ang kanilang naval pagdating sa kalakalan sa buong winter season. Kaya naghanap ng paraan ng Russia para makapag-expand sa mas mainit na tubig sa bahagi ng Manchuria at Korea. Nakakuha sila ng lease sa Qing Dynasty sa Port Arthur sa liadong peninsula ng China. Ang katubigan doon ay hindi nagyayelo kahit winter season. Kaya gustong-gusto ito ng Russia. Sa kasamaang palad, ang Japan noong mga panahon na yun ay nag-expand din ang kanilang imperyo sa direksyon din ng Russia. Kaya nagkaroon na naman sila ng conflict. Kaya para maiwasan ng conflict, nagtangka na naman ng Japan na makipagkasundo sa Russia katulad ng ginawa nila sa Sakhalin at Kuril Islands. Ang proposal ng Japan ay ang Russia magkokontrol sa Manchuria habang yung Japan naman ang magkokontrol sa Korea. Pero sa pagkakataong ito, ang Russia ay tumanggi sa proposal ng Japan at inofera ng Japan na hatiin na lamang ang Korea sa 2 division, sa 39th Parallel Division. Ito ang magiging North at South Korea ngayon. Tumanggi ang Japan sa proposal na ito ng Russia, kaya nag-launch ng surprise attack ang Japan sa mga navy ng Russia sa Port Arthur. Ang digmaang ito ay tumagal ng 18 buwan.
Tinawag itong Russo-Japanese War. Hindi sumuko ang Russia kahit natatalo sila dahil ayaw nila mapaya. Pero noong 1905, tuluyan ang nanalo ang Japan laban sa Russia. Nagkaroon din sila ng kasunduan at tinawag nila itong Treaty of Portsmouth. Ang kasama sa kasunduan ay ibibigay ng Russia sa Japan ang kalahati ng Sakhalin Islands. Wala naman nagawa ang Russia kung hindi ang sumunod sa kasunduan. Lumipas ang 4 na dekada, daang libong mga Japanese ang nag-migrate sa southern part ng Sakhalin at ang Japanese Empire ay gumawa ng hakbang laban sa makaratig na bansa nito sa Asia. Pero ang kasunduan sa pagitan ng Japan at Russia ay napanatili. Gayunpaman, bago maganap ang World War II, ang fascist Japanese government ay nagkaroon ng debate. Pinagtatalunan nila kung mag-expand ba ang Japanese Empire sa northern part at sasagupain nila ang Soviet Union o di kaya naman ay mag-expand sila sa southern part at ang sasagupain nila ay ang pagmamay-ari ng western countries na nasa Pacific at Southeast Asia. Pero bago pa man sila magkaroon ng desisyon, ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng milyong Japanese soldiers laban sa mga sundalo ng Soviet Union. Nagbakbakan sila sa Manchuria at sa Russian Far East. Pero noong April 1941, nagkaroon na naman ng kasunduan sa pagitan ng Japan at ng Soviet Union. Ang kasunduan na ito ay 5 years non-aggression pact. Ibig sabihin, wala magiging away sa pagitan ng Russia at Japan sa loob ng 5 years. Pero pagkalipas ng 3 buwan, ang mga Western allies ng Amerika ay nagpataw ng total oil embargo sa Japan. Ibig sabihin, hindi na makapag-import ng langis ang Japan. Malaking epekto ito sa ekonomiya nila dahil nakadepende ang Japan sa pag-i-import ng mga langis sa mga oil-producing countries. Sa dahilan na wala naman nakukuhang langis sa Japan. Kaya dahil sa total oil embargo na ito, ang mga war machine ng Japan sa China ay mahihirapan. Kaya dahil dito, nagdesisyon ng Japan na umatake sa southern part ng Dutch East Indies o Indonesia ngayon. Noong panahon na yon ay marami nakaimbak ng langis sa Dutch East Indies. Ang hindi alam ng Japan noong panahon na yon na ang pinakamalaking oil reserve pala sa buong mundo ay nasa hilagang bahagi lamang ng Sakhalin Islands. Ang isla na hawak na nila ang kalahating bahagi at ito ang southern part ng Sakhalin Islands. Ang langis dito ay 5 beses na mas malaki kumpara sa oil reserve ng Indonesia. Pero syempre kahit ang Soviet Union ay hindi rin alam ang bagay na ito dahil kailan lamang nila nalaman na malaking oil deposit dito at ito ay noong 1990s. Pero kung alam lang ng Japan na merong oil deposit pala sa Sakhalin Islands, baka nagbago ang kasaysayan natin. At ang inatake nila ay ang Soviet Union at hindi ang Southeast Asia at ang Western Allies. Pero hindi ganun ang nangyari. Inatake ng Japan ang Pearl Harbor at nakipagdigma ito sa Amerika, Britain at Western Allies. Habang ang Soviet Union naman ay nakipagdigma sa Nazi Germany at Europe. Sa kabutihang palad, hindi naglaban ng Japan at Soviet Union noong magumpisa ang World War II. Pero may ginawang hakbang ang Russia nung patapos na ang World War II. Ang non-aggression pact na pinirmahan ng Japan at Russia ay mag-expire sana ng April 6, 1946. Pero noong April 1945, noong natatalo na ang Germany at Europe, biglang rinenounce ang Russia ang kasunduan nila sa Japan. 2 araw noong rinenounce ang Russia ang kasunduan, dito na maibinagsak ng Amerika ang atomic bomb sa Japan. Nakita ito ng Russia na pagkakataon na atakihin ng Japan. Kaya nakipagdigma ang Russia sa Japan. Sinakop nito ang Japanese-occupied na Manchuria, ang Korea, ang timog bahagi ng Sakhalin at ang Kuril Islands. Walang nagawa ang Japan kundi ang sumuko noong World War II. Kaya sa pagkakataong ito ay hawak na ng Russia ang Sakhalin at Kuril Islands. Nagkaroon ng kasunduan na Peace Treaty noong September 2, 1945. Ang mga nakatira na mga Japanese sa Sakhalin at Kuril Islands ay pinaalis at pinabalik sa Japan ng bansang Russia. Ang pumalit sa kanila ay ang libu-libo mga Russian at Ukrainians na tumira sa mga islang ito. Kaya ito ang kasaysayan bakit pinag-aagawan ng Japan at Russia ang mga islang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko ang dalawang bansa sa pag-angkin ng mga islang ito. Hindi rin natin alam baka ito pa maging mitya ng susunod na Russian-Japanese War. Ipagdasal natin na wag naman sana mangyari ang ganun.